Hindi dating ganoon si Spice sa kanya. Maamo sa kanya ang aso. Noon, malayo pa siya ay sumasalubong na ito sa kanya. Ang ilang araw na pagkawala niya sa bahay nila ay hindi mangangahulugan na agad siyang nakalimutan ng aso. May naiibang dahilan at alam ni Karen kung ano iyon. Tayo ang bagay, Karen. Ang mga tulad natin sa mundong ito ang bagay. Nagsusumamong paliwanag at kapwa niya, food server na si John. Mangilan-ngilan lamang noon ang mga kumakain sa burger house na pinaglilingkuran nila. Pwede bang tigilan mo ako, John? Inis na wika ni Karen. Kailan mo ba ako kasi sasagutin? Tanong ng lalaki. Di ba't lagi naman kitang sinasagot? Basta't nagtatanong ka? Mataray na ang tono niya habang nakairap ito at nakapamewang. Ibig mong sabihin ay, mahal mo rin ako? Nananalakab na tugon ng lalaki. Ano? Di wala pa sa kabularyo ko ang mga bagay na yan. Gitla niyang sagot. At saka hindi ang isang katulad mo lamang ang magugustuhan ko. Kung ikaw rin lang naman ay magpatuka na lang ako sa ahas. Kaya tigilan mo na ako. Ang kakakulit mo. Pwede ba? Sarkastikong pahayag ng dalaga. Nasaktan ng lalaki sa tinuran niya at alam ni Karen iyon. Kitang-kita niya iyon sa pamumula ng mukha at mga tenga nito. Ngunit hindi niya iyon ikinababahala. Gusto talaga niyang masaktan ng binata upang itigil na ito ang panliligaw sa kanya. Ayaw niyang may nanliligaw sa kanya. Sagabal iyon sa kanyang pag-aaral at sa kanyang mga pangarap. Pareho ang kulay ng ating dugo, Karen. Malalaman mo din yan pagdating ng araw. Mapait na wika ni John. Matapos ay tumalikod na ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Sinong tinatakot mo? Bulong niya sa sarili. Sa nakatikwas ang nguso. Prangka siya. Sinasabi niya ang ayaw at gusto niya. Pinatibay na ng maraming karanasan ang kalooban niya. Kailangan niya ng matibay na kalooban. Iyon ang kanyang sandata. Ang tanging mabisang sandata na gagamitin niya sa buhay. Ayaw niya kay John dahil naiinis siya rito. Sa tuwing makikita niya ang binata ay para bang lagi siyang bumabalik doon sa bahay ng abuela niya sa Atimonan. Para bang isa si John sa mga taong nagpupunta doon. Tulad kasi ng mga ito, kumilos ang lalaki. Ang animoy nakakalokang pagtawa ang nanlilisik nitong mga mata. Naalala niya ang abuela niya sa kung paano kumilos si John. Lalo itong kinaiinisan ni Karen. Tulad na lang niyong lalaking masugid na manliligaw sa kanya noong mag-rural service siya sa Cagayan. Si Abila. Malayong lugar ang pinili niya sa pagbabakasakaling makatagpo siya ng ibang kapalaran doon. Pero maliban kay Abila ay walang ibang nangahas na manligaw sa kanya doon. Ewan ni Karen kung bakit. May nakapagsabi sa kanya na kinatatakutan doon si Abila. Hindi niya maintindihan. Hindi naman kalakihang lalaki upang katakutan sa obserbasyon niya. Hindi kalaunan ay may isang naglakas loob na nanligaw sa kanya, si Raymond. Isang kawani sa isang bangko doon. Nang mapag-alaman ni Abila na nanliligaw si Raymond sa kanya, ay galit na kinausap ng una ang binata. Hindi nagpakita ng takot si Raymond kay Abila at sa halip ay nagpatuloy ito sa panliligaw kay Karen. Hindi pa lumilipas ang isang linggo ay natagpo ang patay si Raymond. Walang makapagpaliwanag kung ano ang kinamatay nito. Wakwak ang tiyan nito nang matagpuang nakahandusay sa di kalayuan mula sa bahay na tinitirhan ni Karen. Halos lahat ng paraan ay ginawa ni Abila upang mapaibig si Karen. Subalit wala talagang pagtingin dito ang dalaga. Sa halip ay inis at naapektuhan siya rito, gaya ni John. Isang gabi, pinasok ni Abila ang silid tulugan ni Karen upang siya ay pagsamantalahan.
Huli na ng mamalayan niya na nakapasok na pala ang lalaki sa loob ng silid niya. Mabilis ang mga pangyayari. Akap-akap na siya ng binata at tangka na siyang gagahasain. Gayunpaman ay hindi siya karakang nawala ng loob. Nanlaban siya. Kalmot, sipa at kung ano-ano pang pagsusumikap na paraan ang ginawa niya upang hindi maisakatuparan ng lalaki ang hangarin nito sa kanya. Ngunit higit ang lakas nito sa kanya. Nagpambuno silang dalawa sa loob ng silid. Isang matinding suntok sa sikmura ni Karen ang dagling nagpahina sa kanya. Nangapos ang kanyang paghinga. Ramdam niya na malapit na siyang panawan ng ulirat. Pilit niyang pinaglalabanan ng kanyang nararamdaman, subalit nagdidilim na ang paligid. Bigla, buhat sa kung saan ay lumitaw doon sa silid na iyon ang kanyang abuela. Sa kabila ng nalalabong niyang mga paningin, ay kitang-kita ni Karen ang galit na mukha ng matanda. Nanlilisik ang mga mata nito. Hindi na niya maintindihan ang mga katagang sinasabi ng kanyang abuela kay Abila na tahimik lamang na nakinig sa matanda. Di kawasay tumalon palabas ng bintana ang lalaki. Marahan siyang binuhat ng kanyang abuela at muling inihiga sa kama at kinumutan. Ramdam ni Karen ang masuyong pag-aaruga sa kanya ng matanda. Noon, nanumbalik ang kanyang ulirat. "Lola?" Pagulantang nasambit ni Karen. Subalit wala siyang nakitang abuela sa tabi niya. Nagtatakang iginala niya ang paningin palibot ng silid. Naroon ang lahat ng bakas ng tangkang panghahalay ni Abila sa kanya. Nagkalat ang mga gamit, ang mga unan at iba pa. Nananakit pa rin ang sikmura niyang sinuntok nito at ang mumunting galos na tinamo niya buhat sa pakikipaglaban dito. Subalit wala na ang dalawa. Noon niya napagtanto na hindi siya pinagbabayaan ng kanyang abuela kahit nasa malayo pa siya. Nagmula noon ay hindi na nakita ni Karen ni anino ni Abila. Nang matapos niya ang kanyang rural service sa Cagayan ay natanggap naman siya bilang isang nurse sa Quezon. Bagamat malapit lamang ang Lucena sa Timonan, ay bihibihira pa rin siyang umuwi upang dalawin ang kanyang abuela. Mahigit din 1 taon siyang naglilingkod sa ospital bago lumabas ang resulta na pumasa siya sa eksamen ng mga nurse na nag-a-apply magtrabaho sa United States. Sobrang tuwa ang nadama niya sa puso niya sa kaalamang iyon. Iyon ang sandali ng kanyang pinakahihintay, makapagtrabaho sa ibang bansa. Punong-puno ang dibdib niya ng di maipaliwanag na tuwa at panibagong pag-asa. Noon lamang nakita ni Karen sa kanyang abuela ang pagkalito, panghihina ng loob at takot matapos na malaman ng matanda ang nakatatakdaan niyang pag-alis. Ang dating matigas at mabalasik nitong anyo ay dagling napalitan ng panlulumo. At sa kaibuturan ng puso ni Karen ay alam niyang nandoon din ang lungkot. Subalit pilit niyang pinapawi iyon, kapalit ng panibagong pag-asang dulot ng pagtatrabaho sa ibang lupain. Sa kabila ng lahat ay alam niya kung gaano siya kamahal ng kanyang abuela, bagamat hindi iyon na ipakita ng matanda. May mga sandali habang siya ay natutulog noong siya ay bata pa na buong pagmamahal siya nitong tinititigan. Hinahaplos nito ang kanyang ulo ng buong pagmamahal. Alam niya iyon. Paminsan-minsan din ay lumuluwas ang kanyang abuela upang dalawin siya noong nag-aaral pa siya. At lumalakas ang kanyang loob sa kamalayang hindi siya nag-iisa na mayroon isang taong nagmamahal sa kanya. Malaki rin ang naitulong nito sa kanyang pag-aaral at higit sa lahat, sa kabila ng anupaman, ang kanya pa ring abuela ang matyagang kumalinga at nagpalaki sa kanya. Ang abuela ni Karen, ang mga taong nagpupunta sa bahay nila sa Atimunan, si Mang Gimo, si Abila, at si John. Kung ganoon, ay totoo nga ang sinasabi ni John. Sila nga ang magkakauri, ang magkakabagay. Ilan kaya sila sa mundong ito? Marahil ay marami. Paano si Paulo? Katulad din kaya nila ito? Impossible. Iba si Paulo.
Sa loob ng 12 taon na pagsasama nila bilang mag-asawa ay wala siyang nakitang kahit anong bakas na katulad nila ito. Bukod pa roon ay purong Amerikano ito. Puti siya. "May I offer you a drink, ma'am?" Tanong sa kanya ng flight attendant. Nalimpungatan siyang tumugon. "Ah, wine na lang please." "Red or white?" "Red," aniya. Matapos dulutan si Karen ng flight attendant ng pagkain at inumin, ay kumain na rin siya. Habang kumakain, ay patuloy pa rin naglalakbay ang isipan niya. Humigit kumulang pa 7 oras ang liliparin ng eroplanong sinasakyan niya pabalik sa Los Angeles, California. Sabik na siyang makauwi. Alam niyang naghihintay doon ang pamilya. Lalo siyang naiinip sa kakaisip niyon. Dagli siyang nabagot sa paglalakbay. Pakiramdam niya ay may kung ilang taon na silang nagkahiwalay na mag-anak. Sabik na siya kay Paulo. Siguradong nangungulila ito sa kanya. Maraming tao sa Los Angeles International Airport. Isa si Karen sa mga iyon na matuling kumikilos. Dala ang kanyang mga kagamitan. Tulak-tulak niya ang isang cart at mabilis siyang nagtungo sa daang palabas ng paliparan. "Sweetheart, Mommy here." Mabilis niyang nasundan ang pamilyar na mga tinig. Parang lumilipad na tinungo ni Karen ang pinagmumula ng mga boses. Tuwang-tuwa siya. Mahigpit siyang niyakap ni Paulo at hinalikan. Pagkatapos niyon ay hinalikan din siya ng kanyang anak na si Brielle. Humalik din si Joy sa kanya na halatang nasasabik din ito sa ina. Hindi na makapa ni Karen ang inis sa dibdib niya. Para sa kanyang panganay at pakiramdam niya ay ganoon din ang anak niya sa kanya. Marahil ay napawi na iyon ang ilang araw nilang hindi pagkikita. Bagamat medyo ilag pa rin ito sa kanya. Hindi na pinansin iyon ni Karen. Ang mahalaga ay kapiling na niyang muli ang mga mahal niya sa buhay. Gagawa na lamang siya ng paraan upang magkalapit silang mag-ina sa mga darating na panahon. Ilang minuto pa at lula na sila ng kanilang sasakyan papauwi sa kanilang tahanan. "Welcome home, Karen." Punong-puno ng kaligayahang sambit niya sa sarili nang marating nila ang bahay. Masaya sana niyang bubuksan ang pintuan ng kanilang tahanan nang gulantangin siya ng mga kahol ng asong alaga ni Joy. Galit na galit ito sa kay Karen at animoy takot na takot. Tahol at alulong ang ginawa ng aso pagkakita nito sa kanya. Hindi naman niya malaman ang gagawin. Ilang saglit siyang parang itinulos sa pagkakatayo. Matuling tinakbo ni Joy ang alagang aso, kinarga at pinatahimik. Pero alumpihit pa rin ang aso. "Spice, it's Mommy." Wika ni Joy sa aso na patuloy pa rin sa mahinang pag-ungol. Nalilitong ipinasok ng dalaga ang alagang aso sa loob ng silid nito. Patuloy pa rin iyon sa pagtahol at pag-angil. Inasikaso na lang ni Joy ang kanyang mga dala. Kinuha niya ang mga pasalubong niya para sa mga bata. Hindi malaman ng dalawang bata kung alin ang uunahing kainin. Tinikman ng mga ito ang lahat. Nanlalambing na lumapit sa kanya si Brielle. "Mami, kwentuhan mo naman kami." Inumpisahan ni Karen ang kwento niya mula sa kanyang pag-alis sa Los Angeles. Ang biyahe niya hanggang sa dumating siya ng Pilipinas. Ikinuwento rin niya ang mga puno ng niyog na dinadaanan niya habang sakay ng bus, ang mga tulay ng ilog at mga sapang kanilang dinaanan at mga magagandang tanawin na muli niyang nasilayan sa pag-uwi niyang iyon. Pero lahat lamang ng magaganda ang ibinida niya. Iniwasan niyang madako doon sa tunay na dahilan ng pag-uwi niya sa Pilipinas. Binigyan niya ng makabuluhang kasaysayan ng kanyang abuela sa pananaw ng kanyang kabiyak at mga anak. May katagalan din sila nagkwentuhan bago nila naisipang kumain ng hapunan. Medyo pagabi na at madilim na sa labas ng kanilang tahanan. Matapos nilang kumain, ay sinamahan na niya si Brielle sa higaan nito upang matulog. Isang masuyong halik at malambing na, "Good night, Brielle," ang ginawad niya dito. "I love you, Mom." Iyon at tumagilid na ng higa ang batang matulog.
Matapos lumabas ng silid ni Brielle, ay pinatay ni Karen ang ilaw sa silid nito. Dinako niya ang silid ni Joy at marahang binuksan ang pintuan niyon para gawaran din sana ng halik ang panganay. Subalit galit na pagkakakahol muli si Spice sa pagkakita sa kanya. Dinampot ito muli ng anak pero patuloy pa rin sa pagkahol at pang-angil sa kanya. "It's okay, Mommy. Good night," ani Joy habang hawak ang alagang aso. "Good night, Joy. I love you," masuyong wika. Halatang medyo nanibago ang anak sa tinura ng ina dahil hindi iyon madalas sambitin ni Karen dito. Masayang umiti ang dalagita. Hindi na nagtangkang tumuloy si Karen sa silid. Pinatay na lamang niya ang ilaw at ipininid ang pinto. Medyo nagugulumihan siyang humakbang papalayo upang pumasok sa silid nilang mag-asawa. Hindi dating ganoon si Spice sa kanya. Maamo sa kanya ang aso. Noon malayo pa siya ay sumasalubong na ito sa kanya. Ang ilang araw na pagkawala niya sa bahay nila ay hindi mangangahulugan na agad siyang nakalimutan ng aso. May naiibang dahilan at alam yon ni Karen kung ano iyon. Medyo maalinsangan ang gabi. Bumangon mula sa higaan si Karen. Dahan-dahan siyang umunat at tumayo. Iningatan niyang huwag magising si Paulo. Pagod ito. Pinagod niya. Napangiti siya pagsulyap sa kabiyak. Sinuotan niya ng roba ang hubad niyang katawan. Mula sa meseta ay kinuha niya ang pakete ng sigarilyo at nagsindi siya ng isa. Malalim ang kanyang bawat paghihit. Ninanamnam ang sarap na dulot niyon. Dinako niya ang bintana at marahang hinawi ang kurtina pang makita ang tanawin sa labas. Madilim ang gabi. Natatakpan ng mga ulap ang sikat ng buwan. Mangilan-ngilan pa lamang ang bahay sa subdivision nila at ang bahay ng dalawa ang pinakamalapit sa kanila. Sumukob siya sa kumot nila ni Paulo at yumakap sa asawa. Pinayapa ni Karen ang kanyang sarili at pinilit na makatulog muli. Isang gabi, na day off ni Karen na taon na kabilugan ng buwan. Balisa siya sa kanyang pagkakahiga. Hindi siya makatulog. Ayaw siyang dalawin ng antok kahit nabuhay ang aircon at maalinsangan pa rin ang kanyang pakiramdam. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan para siyang napapasong hindi niya mawari. May kung anong damdamin ang nais na maghari sa katawan niya. Sobrang init ang kanyang nadarama. Subalit pinagpapawisan naman siya ng malamig. Napabalikwas siya ng bangon at tinungo ang bintana. Mula doon ay humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Tinanaw niya ang buong paligid hanggang sa maabot ng kanyang paningin. Tahimik ang gabi. Tahimik ang buong paligid. Binuksan niya ang bintana at maingat na lumabas buhat doon. Tanging ang mga mumunting ingay ng panggabing ibon ang maririnig sa madilim na paligid. Sarado ng mga bahay sa di kalayuan. Maliban sa malamlam na ilaw ng bawat bahay ay wala nang iba pang mababanaag.